Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa makakalagang balita, working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Germany naging matagumpay. Pamahalaan, sisiguruhing magmamaterialize ang investment pledges na iuwi sa bansa. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Naging produktibo ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Berlin, Germany, mapa-economic at political aspect man. Ayon sa Pangulo, naging maganda rin ang pag-uusap nila ni German Chancellor Olaf Scholz kung saan natalakay ang mga usapin na kapwa nakaka-apekto sa Germany at Pilipinas. Ibinalita rin ng Pangulo ang kaliwat ka ng pakikipagpulong sa business leaders sa Germany kung saan nasa $4 billion na halaga ng investment deals ang nalagdaan. Kabilang na dito ang 392 million pesos na halaga ng investment para sa pagsiset-up ng offshore wind farm sa bansa. Sabi ng Pangulo, marami sa mga kumpanyang nakapulong niya sa Berlin nakaabot na sa Pilipinas. Inalamaan niya ng pamahalaan kung ano pa ang maaaring tulong na ipaabot sa mga ito upang mapalawak pa ang kanilang negosyo sa Pilipinas o upang makapagbukas ng bagong pamumuhunan sa bansa. All of these different entities seem to be confident in the Philippines' economic conditions, and that is manifested by the fact that they are preparing to invest further. Mula sa Berlin, Germany, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nagpahayag ng suporta ang isang malaking German company sa digitalization ng Pilipinas. Nag-alok pa nga ang presidente at CEO ng Siemens AG na si Roland Busch ng training para sa mga manggagawang Pilipino at para makasabay na rin ang mga negosyo sa modernong teknolohiya. Sa panig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kumpiyansa naman ito sa kakayahan ng mga Pilipino na maging competitive pagdating sa pag-aaral ng makabagong teknolohiya basta may training at edukasyon. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na inaasahan na ng Pilipinas at makabagong teknolohiya sa hinaharap, kaya naman inihahanda na nito ang mga manggagawang Pilipino. Aniya, maraming problema ang kayang solusyonan ng teknolohiya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng isang malaking aerospace company kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makikipagtulungan ito sa Department of Transportation para sa paggamit ng biofuels at carbon energy. Sa pulong ni Airbus President at Head of Region Airbus Asia Pacific, Mr. Anand Stanley kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Berlin,
Germany, sinabi nito na kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa DOTR kung paano makakakuha ng fuel sa lugar na maraming populasyon. Isa sa pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos ang mantika na maaaring makolekta ng maramihan na maaaring i-recycle para gawing biofuels. Ikalawa na ang paggamit ng carbon energy para sa landfills o mula sa landfills o tapunan ng basura. Dagdag pa rito, pinag-usapan din ni na Pangulong Marcos at Stanley ang pagpapalakas ng aerospace sector ng Pilipinas. Kinilala rin ng punong ekotibo ang suporta ng Airbus sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Nagpahayag din ang Airbus Company na tutulungan nito ang Pilipinas na magtayo ng sarili nitong in-country defense capabilities at palakasin pa ang ugnayan nito sa Philippine Aerospace Development Corporation o PADC. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga overseas Filipino workers sa Germany para sa kanilang walang sawang suporta sa bayan. Kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng mga OFW para makakuha ang bansa ng mga foreign investment. Sa kanyang talumpati sa Filipino community sa Berlin, sinabi ni Pangulong Marcos na malaki ang ambag ng mga OFW sa paglago ng ekonomiya ng bansa dahil nakikilala ang bansa sa pamagitan ng mga Pinoy doon. Aniya, sila ang bagong bayani ng bagong Pilipino. Your achievements and the recognition that you have earned from our German friends are a testament to the excellence that defines the Filipino. Your contributions to the Philippine economy over the years will not be forgotten. Bagong bayani, we call you, and rightly so. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga biyahe ng Pangulo hindi pa bagkus ay para sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas ayon mismo sa punong ehekutibo. Balikan natin si Raquel Bayan para sa detalye ng balita. Nakatuon ang atensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga dapat itong isakatuparan sa bawat biyahe abroad at wala itong panahong mamasyal. Ito ang tugon ng Pangulo sa komento ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na puro pasyal na lamang ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Sa panayam sa Pangulo matapos sa matagumpay na working visit sa Germany, ipinakita nito ang kanyang schedule sa media. Sabi ng Pangulo, wala siyang panahong pumasyal kahit pa sa mga lugar na dati na niyang pinupuntahan. Pagbibigay din ni Pangulong Marcos sa bawat pagbiyahe niya, nakatutok lamang siya sa pagsasakatuparan ng kanyang misyon. Ito ay ang pagpapatatag pa ng kooperasyon ng Pilipinas sa mga kabalikat itong bansa at upang patuloy na makapanghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Ito yung schedule ko. Tanong pa siya. This is my schedule for today. Where is the paseo? Wala. Yung kasama ko yung kasama nyo doon, they don't speak pasyal. Even in the places that I know where I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan ang mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Mula sa Berlin, Germany, ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, posisyon ng Pilipinas sa ICC investigation sa drug war ng nakaraang administrasyon na talakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at German Chancellor Olaf Scholz. Narito muli si Raquel Bayan para sa balita.
Natalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at German Chancellor Olaf Scholz ang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Sa panayam sa Pangulo matapos sa matagumpay na working visit sa Germany, sinabi ng Pangulo na mismo ang German official ang nagbukas ng usaping ito. Inalamaan niya nito ang status ng investigasyon kung saan ibinahagi naman ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Dito na rin anya niya sinabi sa German official na iba na ang approach ng pamahalaan ngayon sa pagtugon sa illegal na droga. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Pangulo na malaki na ang nabawa sa illegal drug operations sa bansa. That we have explained many times over, our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why we are not recognizing that jurisdiction, the reason behind that. So I think we just wanted to be informed. Mula sa Berlin, Germany, ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga problemang posibleng kaharapin sa mga darating na panahon kasunod ng tagtuyot dapat ng paghandaan ayon sa Task Force El Nino base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na dapat na magkaroon ng anticipation ng pamahalaan sa mga problemang maaaring kaharapin ng bansa sa hinaharap. Sa gitna na rin ito ng nakabuntot na La Nina pagkatapos ng matinding tag-init na nararanasan dulot ng El Nino. Ayon kay Villarama, bilin mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghanap na ng solusyon bago pa man dumating ang isang problemang inaasahan. Katwiran na niya dito ng Pangulo, sabi ni Villarama, ay upang maunahan na ng kailangang mga paghahanda ang paparating na problema kaysa mabulaga ng isang suliraning hindi nagawa ng preparasyon. Ganito niya ang mindset sa itinataguyod ng administrasyon na bagong Pilipinas. Pakinggan natin si PCO Assistant Secretary Joey Villarama. So we anticipate the problems and then we come up with solutions even before the situation arises. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Finance Chief nangakong patuloy na isusulong ang growth-enhancing fiscal consolidation sa bansa. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nag-commit si Finance Secretary Ralph Recto na patuloy nitong isusulong ang growth-enhancing fiscal consolidation sa pamamagitan ng mas pinahusay na tax administration at pag-iwas ng maaksayang paggasta at pagpapalakas ng pamumuhunan. Ito ang inihayag ni Recto kasunod ng kanyang mabilis na confirmation sa harap ng Commission on Appointments. Di ng kalihim ang natatanging layunin ng inclusive growth ay ang pagbuti ng buhay ng bawat isang Pilipino at ng mga susunod na henerasyon. Anya, upang mapondohan ang 5.768 trillion pesos na national budget ngayong taon, malaki ang kinaharap na tungkulin na makapag-raise ng 15.8 billion pesos kada araw. Ang naturang halaga ay gagamitin upang masustene ang investment sa infrastructure at para sa human capital development. Nabanggit din ng kalihim ang kanyang pagnanais na magpataw ng buwis dahil sa lumalaking populasyon ng Pilipinas, pero isinantabi muna ito upang bigyan pansin ang laganap na tax leaks. Maliban sa tax administration, itinutulak din ng DOF ang pagsasabatas ng mga priority tax measures sa Kongreso upang makamit ang fiscal consolidation. Nimok din ng kalihim ang Kongreso na ipasa ang lahat ng prioridad na reforma sa loob ng taon. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagtatatag ng Department of Economy Planning and Development o DepDev
paraan upang ganap na may sakatuparan ang mga plano, polisiya at programa ng pamahalaan ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na kanila pa mapag-iibayo ang pagganap sa tungkulin sa sandaling umarangkada na ang reorganization sa kanilang hanay. Ito ang tinura ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kasabay ng paghimok nito sa Kongreso na ipasa ang panukalang magtatatag naman sa Department of Economy, Planning and Development o DepDeb. Sa kauna-unahang public hearing para sa DepDeb Bill, sinabi ni Balisacan na hindi lamang mananatiling plano ang mga proyekto at programa ng pamahalaan, kundi agad itong may sasakatuparan sa ilalim ng bagong kagawaran. Ito'y dahil madaragdagan ang kapangyarihan ng NEDA para masiguro nakaangkla sa layunin pagpapatatag ng ekonomiya ang bawat proyekto, programa at polisiya na nais ipatupad ang pamahalaan. Sa ganitong paraan, ani Balisacan, magkakaroon na ng kamay ang NEDA para sa ganap na pagsasakatuparan ng mga hangarin na maging matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kumalat na online post kaugnay ng umano'y cash assistance na kalakip ng PhilID o ePhilID fake news ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko laban sa mga kumakalat na impormasyon sa social media, partikular ang umano'y cash assistance grant na maaaring maklaim ng mga nagparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys o meron ng PhilID o ePhilID. Sa isang pahayag, nilinaw ng PSA na walang katotohanan sa impormasyong ito at ito ay isang fake news. Paliwanag ng ahensya ang pagpaparehistro sa PhilSys o pagkakaroon ng national ID ay hindi nangangahulugan na otomatiko nang mapapabilang isang individual sa anumang cash benefits mula sa gobyerno dahil ito ay may sinusunod na mga rules at regulation. Kasunod niyan, pinalalahanan naman ng PSA ang publiko na maging mapanuri sa mga nababasang impormasyon tungkol sa PhilSys online at iwasan ding mag-click ng anumang kadudadudang links at magbigay ng kanilang personal na impormasyon. Hinikayat din ang publiko na magsumbong sa official channels ng PhilSys. Ito si Mera Anastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Philippine Army hindi kukonsintihin ang pang-abuso sa asawa at pamilya ng kanilang mga tauhan. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Nanindigan ng Philippine Army na hindi nila kukonsintihin ang pang-aabuso ng kanilang mga tauhan sa kanilang mga asawa at pamilya. Sa isang mensahe, sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala na pinapahalagahan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido ang kabanalan ng pamilya dahil malaking epekto nito sa profesional na pagunlad at personal na pananaw sa buhay ng isang sundalo. Ayon kay de Maala, seryosong ipinatutupad sa Philippine Army ang Gender-Based Violence Referral System na sumisimbolo ng commitment ng Philippine Army pagdating sa usapin ng gender equality at well-being ng kanilang sundalo at dependents. Ang pahayag ng Philippine Army ay sa gitna ng pagkaantala ng promosyon ng isang Army official na si Brigadier General Ranulfo Sevilla matapos na maghain ng apela ang kanyang asawa sa Commission on Appointments dahil sa umano'y pang-aabuso at hindi pagbibigay ng nararapat na sustento para sa kanyang pamilya. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Office for Transportation Security o OTS magdaragdag ng security screening officers sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Pilipinas Stress Alert.
Nakatakdang mag-hire ang Office for Transportation Security ng karagdagang 300 security screening officers na itatalaga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ayon kay OTS Officer in Charge Jose Briones Jr. Sa kabuuan ay inaprubahan ng Department of Budget and Management na makapag-hire ng 700 bagong contractual screening officers. Target ito na ma-hire ang inisyal na 300 kawani hanggang ngayong unang quarter, habang umaasa naman ito na ang nalalabing 400 ay bago matapos ang taon. Tinukoy ni Briones ang kahalagahan ng karagdagang screening officer sa pangunahing paliparan ng bansa na bawat checkpoint ay dapat mayroong 7 kawani. Ngunit dahil sa kasalukuyang kakulangan ng tauhan ay napipilitan na lamang na magsara ng ilang checkpoint. Samantala, sinabi rin ni Briones kung makakapag-hire lamang sila ng mahigit 1,000 security screening officers ay malaking tulong ito para rin sa dagdag na seguridad sa iba pang paliparan sa bansa. Mula sa RP3 Alert, ito si Manuel Francisco para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Drug Enforcement Facility ng PIDEA Region 1 itatayo sa lungsod ng Batak. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Naipaiman iti Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 ti lote manipod iti lokal a gobyerno iti syudad ti Batak babaan iti maysa adid obvious prak para iti panakay patakder iti PIDEA Drug Enforcement Facility iti nasao a syudad. Segon ken ni PIDEA Ilocos Norte Agent Harry Carino, ti nasao pasilidad kat mausar akas opisina dagiti Drug Enforcement Agents ti nasao nga ahensya. No pay kasta madamada pay lang asar-sarakan ti pondo iti nasao pasilidad manipod iti PIDEA National Office. Nasisita ko na tinasao nga opisina kaya iti may usuwat ta a monitoring kampanya ken dadto mapay aktibidad iti segundo distrito iti probinsya. Manay ti datoy in paganatgat ni Mayor Albert Chua tinaigat a suporta ti lokal a gobyerno iti PIDEA mainaig kada iti addang datap no maparmek ti panagabusar iti illegal a droga ken dagiti krimen a mabalin na mapasamak no adda dagiti drogista iti maysa nga lugar. Naamuan at ti lokasyon ti nasao nga lote apakaitakderan ti nasao a pasilidad ken iti Batak Government Center iti Barangay Kiling Norte. Manipod dito syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, Explosive Ordnance Reconnaissance Agent Training, idinaos sa La Union. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Nangipatungpal ti Coast Guard District Northwestern Luzon na CGDNWLZN at Explosive Ordnance Reconnaissance Agent Training at La Union Police Provincial Office Carlatan, San Fernando City, La Union. Indauluan dahito ni CG Captain Ivan Roldan, Commander ti CGDNWLZN, baban iti kolaborasyon iti Provincial Government of La Union. Nakikaykay sa itarayto iti Special Operations Forces Explosive Ordnance Division Unit nga dadauluan ni CGENS Mark Anthony Virgil Saitas ken La Union Police Provincial Office nga idadauluan ni Police Colonel Lambert Suerte Provincial Director. Kabayatan ti closing ceremony nagserbi kas guest of honor and speaker ni Mr. Kevin Louis David, Executive Assistant 5 manipod iti Office of the Provincial Governor. Tarigagi iti training ang maipaayan dagiti participantes iti panakaammo a masapol iti panang bigbig, panang handle ken panang neutralize kari iti explosive ordnance. Panggapay daytoy ang masaruan dagiti participantes no kasano ang maamuan ti lokasyon dagiti potential ng explosive devices asaan pay a bimtak. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Narito naman ang balita mula sa Lucena. Pagtaas sa presyo ng food and non-alcoholic beverages, isa sa itinuturong dahilan ng pagbilis ng inflation sa Calabarzon. Pakinggan ang kabuuang ulat mula kay Tom Alvarez. Itinuturong dahilan sa pagbilis ng inflation sa Calabarzon. Nito nakalipas sa Pebrero ay ang pagtaas sa presyo ng food and non-alcoholic beverages itong mga nakalipas na buwan batay sa February 2024 Calabarzon Regional Inflation Report ng Philippine Statistics Authority Region 4A. Sa ulat ni PSA RSSO 4A Regional Director Charito C. Armonia, sa press conference na isinagawa kamakailan hinggil sa nasabing usapin, kasama sa nakapagbabagal sa pag-usad ng inflation sa rehiyon ay pagtaas sa presyo ng alcoholic beverages, tobacco, clothing and footwear, housing, water, electricity, gas at fuels. Nakapagtala ang Calabarzon ng 3.3% inflation rate nitong nakalipas na February 2024 na higit na mataas na nai-record na 2.0% noong January 2024. Mababa naman ito sa 3.4% na naitala sa Pilipinas sa kapareho ring buwan. Mula RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mga opisyal ng barangay hinimok na pag-ibayuhin pa ang pagpapatupad ng Hapag Project. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Bagot na ginauhag ang Liga ng mga Barangay LNB Borongan City Chapter adtong konsehohan sa 61 nga mga barangayan syudad nga igpadayon ngan pakisgan pa adtong pagpapatuman ang Hapag Project ay iratag sa tagsa nga barangay. Tupan ni LNB President Mr. Chenny Ibarbia nga kinahanglan nga pangunahan adtong mga opisyal han barangay adtong pagbuburublig hapan nanumin mga utanon na kabarangayan han syudad ilabi na nga sis nga buton iniya nang higayon nga diri gud sugad hing kamauuran tungod ang El Nino phenomenon. Again pa hinumdum pa ni Mr. Ibarbia ang unta in sustenerahan ng konseho adto nasabi nga programa kay dakin adto mahibubulig nga magkamay-aden bastante nga pagkaon adto mga pamilya nga masolusyonan liwat adto problema ni taas nga insidentan malnutrisyon ha mga kabataan han syudad. Kadungan hinigin tagusya liwat ang LNB President adto mga barangay, partikular na adto barangay Hindang asay adto susgaranan nga igin susuki San City DILG a Hapag Project implementation ha syudad han Borongan. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Inflation sa Southern Leyte bumili sa 3.4% nitong Pebrero 2024. Pakinggan natin si Aljon Malot para sa kabuuang ulat. Nipaspas pa ang lihok sa presyo sa mga nagunang pamaliton og serbisyo sa Southern Leyte. Nasayran sa report sa Philippine Statistics Authority kung PSA nga nisaka sa 3.4% ang inflation rate sa probinsya sa nakalabay nga Pebrero niining tuiga. Kini 0.6% nga mas taas kung itandi sa 2.8% niadtong Enero tuig 2024. Hinuon, mios-os kini og 2.4% gikan sa 5.8% nga na-record niadtong Pebrero sa miaging tuig. Dugang pa 0.3% usab kini nga mas ubos sa 3.7% nga inflation sa kinatibukang Eastern Visayas. Gitaho nga ang restaurants ug accommodation services may rehistro sa pinakataas nga year-on-year inflation rate sa 8.4% o gisundan sa food and non-alcoholic beverages sa 7.4%. Nakatampo sab sa pagsaka sa inflation sa Southern Leyte ang tinuig nga pagtaas sa personal care and miscellaneous goods and services nga nasa 5.1%.
education services sa 4.6% ug health sa 4.2%. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mahigit 760,000 pesos na halaga ng mga home appliances na walang PS mark o ICC stickers binawi ng DTI Misamis Oriental. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Mukabat sa kapin sa 760,000 pesos nga uncertified products ang i-confiscate sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental ug gipaligsan sa Pison dito sa City Engineering and Public Works Compound dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Una nini gipahigayon ang Product Surveillance and Enforcement Operations sa DTI Provincial Office ug nakita nga kini nga mga produkto walay mandatory Philippine Standard Mark or Import Commodity Clearance Sticker. Nagpasabot nga nasampit nga mga produkto wala miagi sa safety and quality evaluation. Gilangkuban kini sa mga rice cooker, food processors, turbo boiler, pressure cookers, coffee maker, induction cookers ug microwave ovens. Kanunay nagpahimangno ang DTI Misamis Oriental ngadto sa mga local trader nga ang pagbaligya sa uncertified products usa ka paglapas sa Consumer Act of the Philippines ug sa standard law. Samtang ang mga consumer gihagat usab nga sa dili pa mopalit sa bisan unsa nga home appliances, kinahanglan nga i-check kung aduna bay product certification. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, lokal na pamahalaan ng Zamboanga, pinaghahanda na ang paggunita ng Semana Santa ngayong taon. Narito ang detalye ng balita mula kay Justin Bulanon. Preparaya el gobierno local de Zamboanga para la observación de Semana Santa na fin del mes de marzo este año. Yamanda el alcalde de Ciudad John Dalipe con el mga personajes del General Services Office para limpia y sa clearing operations sa Cesar Climaco Freedom Park, partikular na hulhil alyan na abang-abong barangay Pasunangka. El mencionado lugar que taanda el mga katoliko deboto na syudad kada anyo si celebra con el Semana Santa. Yaman junto también al City Administrator's Office, sector de seguridad y otros pamag-ahensya del gobierno para discutir y finalizar con el mga direktiva que ay implementar con el mencionado observasyon. Expectado también asesale ordinanza el syudad acerca del traffic rerouting scheme y mga direktiva que man observa el mga residente alyan na Freedom Park na abong-abong esta syudad. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Dalawang kilalang mall sa bansa mainit na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Iligan City. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mainiton nga giabi-abi sa lokal nga kagamhanan sa Iligan City ang pagbisita sa duha ka iladong mall sa nasod ato sa gipahigayong coordination meeting kagahapon Marso 13, 2024. Gipangunahan kini ni Iligan City Mayor Frederick Xiao kauban ng KCC Malls owner Chan Shui Lam ug SM Supermalls Mall Operations Assistant Vice President Joey Tumolva. Formal nga nanghatag sa Certificate of Registration of Incentives ngadto sa KCC Malls ang LGU Iligan pinaagi sa Iligan Investment Incentive Promotion Center o IIIPC aron masiguro ang tax incentives tabang ug benepisyo ni ini gikan sa IIIPC. Kasamtangang giproseso ang Environmental Compliance Certificate ug ang mga permits ni ini aron masugdan na ang groundbreaking ceremony sa Mayo 2024.
Gawas nini gisgutan usab sa meeting nga gusto nilang mapaspasan ang katukuran sa SM Malls sa Dakbayan karong tuiga. Matod ni Mayor Xiao, ang pagsulod sa mga investor sa Dakbayan makahatag og dakong tabang sa mga Iliganon sama sa kahigayunan sa trabaho ngadto sa kalambuan sa Dakbayan sa Iligan. Samtang ang KCC Malls ug SM Supermalls miila usab sa Iligan Republic Cement ug Holcim nga andam motabang sa mga panginahanglanon sa disenyo ug pagtukod sa maong mga malls. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Prioridad ngayon ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang lugar ng pamumuhunan. Pahayag ito ni U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo sa ginanap na meeting with Filipino and American business leaders sa Makati City. Ipinapakita ito anya ng dumaraming official trips at business missions sa Pilipinas mula sa U.S. Espesyal, ani Raimundo ang Pilipinas dahil sa 72 taon ng matibay na bilateral ties sa pagitan nito at ng Estados Unidos. Binigyang diin nitong bagamat magtutungo ito sa Bangkok, Thailand, sa Pilipinas lamang siya magsasagawa ng trade and investment mission sa inisyatibo ni US President Joe Biden, ang kauna-unahan para sa Pilipinas. Iniulat ni Raimundo na mahigit $1 billion na halaga ng investment commitment sa Pilipinas ang mula sa US companies sa sektor ng renewable energy, artificial intelligence o AI, digitalization at infrastructure. Ang mga sektor na ito anya ang prioridad ng Administrasyong Marcos. Samantala, sinabi naman ng White House executive na inaasahang bibisita ulit si US Secretary of State Anthony Blinken sa Maynila sa susunod na linggo. Ito ang ikalawang official trip ni Blinken sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itinutulak ng travel platform Klook Philippines ang mas maraming domestic travel sa Pilipinas ngayong taon upang itaguyod ang lokal na turismo. Kabahagi pa rin ito ng programa para palakasin ang tourism outlook ng bansa. Ayon kay Klook Philippines and Thailand General Manager Michelle Ho, nais nilang magkaroon ng mas malaking papel sa paghihikayat ng mas maraming Pinoy na pumasyal sa Pilipinas bilang tahanan nito ng pinakamagagandang destinasyon sa rehiyon. Upang makamit ito, layon ng kumpanya na pagandahin ang mga alok na staycation sa mga malalaki at maliliit na accommodation sa bansa. Batay sa survey ng Klook noong Abril 2023 hanggang kalagitnaan ng Pebrero 2024, halos sa 72% ng respondents ang nagsabing may mga plano na ang mga itong magkaroon ng domestic travel ngayong taon kumpara ito sa 76% na mayroong planong magkaroon ng international trip. Ilan sa mga pangunahing destinasyon sa naturang panahon ang Baguio, Boracay, Batangas, Palawan at Tagaytay, habang ang mga overseas travel naman ay nakabook sa Hong Kong, Singapore, Thailand at Japan. Maliban sa lokal na turismo, pinaplano rin ng Klook na subukan ang music at sports tourism tulad na lamang ng overflow ng travel bookings sa Singapore para sa mga fans na nagpunta sa Taylor Swift The Eras Tour concerts nitong buwan. Balak din itong samantalahin ng Olympic Games 2024 sa Paris at World Expo Osaka sa 2025 para sa paglikha at pagbundle ng deals sa mga travelista. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda si Filipino-American singer Apple the App ng Memorandum of Understanding o MOU sa Asian Development Bank o ADB
at EV Solutions Provider Legacy o EV LLC o Legacy EV upang isulong ang mga programa partikular sa clean mobility at electric vehicle o EV training sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga eskwelahan sa Pilipinas. Sa ilalim ng MOU, isinapormal na ang non-exclusive framework ng kooperasyon at kolaborasyon sa paglikha ng programa at proyekto para sa pagtutulak ng clean mobility at e-vehicle training programs sa lahat ng ADB borrowing member countries. Nilagdaan ang MOU ni na Apple the App founder ng Apple the App Foundation International o APLFI, ADB Vice President for Market Solutions Bhargav Dasgupta at Maverick Knowles, President and Co-founder ng Legacy EV. Isinagawa ang pagsasapormal ng MOU kasabay ng pagbisita ni U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo sa Pilipinas. Sa panayam, sinabi ni Apple the App na sisimulan nila ang EV education sa bansa sa pakikipagtulungan sa mga universidad at kolehiyo at depende ang bilang ng mga benepisyaryo sa mga eskwelahang ito. Tuturuan ang mga bata kung paano i-convert ang gas sa electric, gamitin ang baterya para makapagpailaw ng bahay, maipon ang enerhiya o gamitin para sa pagpapaandar ng makabagong mga sasakyan. Ayon kay Phil Amsinger, Apple the App, dahil patungo na ang Pilipinas sa electric future at nagsisimula na ang bansa sa paggamit ng electric cars, dapat lang anyang matutunan nitong ayusin at gawing electric cars ang mga jeep. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Napigilan ng NLEX ang sunod-sunod na panalo ng Blackwater kung saan tinalo ng Road Warriors ang Bossing 103-97 sa pagpapatuloy ng PBA Season 48 Philippine Cup na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Matindi na naman ang ipinamalas ng PBA Player of the Week na si Robert Bolek kung saan nagtapos ito ng may 21 puntos kasama pa ang 9 na rebounds at 9 na assists. Naging balanse ang scoring para sa NLEX kung saang 5 pang players ang nakakuha ng double digits sa katauhan ni na John McHale Normal na nakapagtala ng 16 na puntos habang nag-ambag ng double-double si Robbie Herndon sa nagawa nitong 14 na puntos at 10 rebounds. Hindi rin nagpahuli sina Dominic Fajardo, Baser Amer at Anthony Semerad kung saan nag-contribute sila ng 14, 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng matikas na miyembro ang University of Santo Tomas basketball team kung saang formal nilang na-recruit si Gilas Pilipinas Youth Big Man Zain Mamood. Mainit na tinanggap ni UST coach Pido Harencio ang Filipino-Canadian sa koponan bago magsimula ang UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Sinabi ni Harencio na hindi lamang matangkad si Mamood, kundi magaling din na player kaya malaking dagdag ito para sa programa nila. Naglaro ang 19 anyos na si Mamood sa Maranatha High School sa California at naglaro sa 2022 FIBA Asia Under-18 Championship sa Qatar kung saan nag-average ito ng 11.3 points at 5.8 rebounds.
Bukod kay Harencio, mainit din na tinanggap ang 6'7" big man ni na Institute of Physical Education and Athletics o IPEA Director Father Rodel Consancio OP at team manager Eric Ang. Bukod kay Mamuod, isa pang big man ang nadagdag sa koponan ng UST, ang DS o ang DC 9 anyos na si Brix Versosa. Nag-average ang 6'10" center na si Versosa ng 3.1 points at 4.6 rebounds para sa Tiger Cubs nitong nakaraang UAAP Season 86 Boys Basketball Tournament. Makasama ng mga bagitong players ang frontline ng Growling Tigers kasama sina Christian Manaytay, Migs Pangilinan, Eco Laure at Jello Crisostomo. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pinanggalingan dito sa Pilipinas Ngayon. Mabilis na dinispatyan ng University of Santo Tomas ang University of the Philippines para manatiling perpekto ang record sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Tinalo ng Golden Tigresses ang Lady Maroons sa loob lamang ng 3 sets, 25-22, 25-20 at 26-24 sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nagpakitang gilas na naman si Angie Poyos ng UST kung saan nakagawa ito ng 22 puntos galing sa 18 attacks at 4 na service aces. Ito na ang pinakamagandang panimula ng UST simula pa noong Season 73, taong 2010, kung saan ngayong taon ay nakakuha na sila ng 6 na sunod-sunod na panalo. Nag-ambag naman si Syla Gula ng 14 na markers, 12 receptions at 10 digs habang nakagawa ng 10 puntos si Reg Jurado. Pinangunahan naman ni Steph Bustrillo ang UP sa nagawa nitong 11 puntos, subalit wala pa rin silang panalo sa loob ng 6 na laro. Susunod na mga kalaban ng Golden Tigresses ang Adamson University sa Sabado para isara ang unang round ng liga, habang ang Lady Maroons ay susubukang makuha ang kanilang unang panalo laban sa University of the East sa linggo na parehong gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pinanggalingan dito sa Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pinanggalingan dito sa Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Nag-resign na ang veteranong aktor na si Tirso Cruz III sa kanyang posisyon bilang chairman ng Film Development Council of the Philippines o FDCP at tinanggap na ng Palasyo ng Malacanang ang pagbibitiw ni Tirso noong pang nakaraang linggo. Magiging officer in charge ng FDCP si Rica Arevalo, Project Development Officer para sa Film Education Division. May mga balita rin kasi na baka ang writer at director na si Jose Javier Joey Reyes ang nakatakdang pumalit sa kanyang pwesto. Noong termino pa ni Tirso ay si Joey ang nagsilbing technical consultant ng FDCP. Ilan sa mga programang naitaguyod niya ay ang pagsuporta sa mga existing film festivals pati na rin sa mga producers sa pamamagitan ng film grants at incentives. Ilan sa mga ito ay ang ika-6 na edisyon ng Full Circle Lab Philippines na gaganapin ngayong Marso 18 hanggang 24 sa Pampanga at sa Abril naman ang pangalawang edisyon ng Parangal ng Sining o Honor of the Arts.
And tumagal ang termino ni Tirso sa Film Council mula July 2022 kung saan pinalitan niya si Lisa Dino hanggang nitong March 2024. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang FDCP hinggil sa pagbibitiw ng veteranong aktor sa kanyang pwesto. Samantala sa ibang chika, inamin ng dating beauty queen at actress na si Rabia Mateo na nahirapan ito noong nagsisimula pa lamang ang kanilang love story ni Jeric Gonzalez. Kwento niya sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, may mga challenges na hinarap sila ni Jeric sa mga unang buwan ng kanilang relasyon, kabilang na ang pag-question sa pagkalalaki ng aktor. And totoong naapektuhan daw siya noon sa mga sinasabi ng mga tao laban kay Jeric dahil hindi niya alam kung ano talaga ang kanyang paniniwalaan dahil ito ang unang beses na nakipag-date siya sa isang aktor. Ngunit sa kabila ng lahat ng negative na ibinabato sa aktor, mas pinili pa niya maniwala at pagkatiwalaan ng kanyang minamahal. Ibig sabihin mas nanaig talaga ang pagmamahal niya kay Jeric. And bukod dito, mas ipinapakita at ipinararamdam rin niya kay Jeric na na-appreciate niya ang mga effort na ginagawa nito para tumagal ang kanilang relasyon. And matatanda nga kumalat ang balitang nagiwalay na ang kapuso couple matapos magkaroon ng issue sa pagitan ni Jeric at ng isang beking malapit sa aktor. Ayon naman kay Rabia, 1 week lang tumagal ang breakup nila dahil nakapag-usap sila ng masinsinan at naayos agad ang kanilang hindi pagkakaunawaan. At sa huli natin chika for today, may usap-usapan na nagkabalikan na raw ang ex-celebrity couple na sila Elijah Canlas at Miles Ocampo. Napabalita raw na nagkausap ng masinsinan ang dating magkarelasyon at nagdesisyon na bigyang muli ng pagkakataon ang kanilang pagmamahalan. And sa isang panayam sa batang aktor, tila ipinahiwatig nito na bukas pa rin ang kanyang puso para kay Miles. Nausisa rin siya kung kasama ba sa personal goals niya ngayong taon ang magkaroon ng bagong pag-ibig. Ang patanong na sagot ng binata, looking for love, what if love pa? Na tila pahiwatig pa na mahal pa niya itong si Miles. Pero nilinaw ni Elijah na meron pa silang pag-ibig sa bawat isa. Kasunod nito, inamin ni Elijah na friends nga sila uli ni Miles at nagkakausap na rin. Samantala, hindi diretsa ang sinagot ni Elijah ang tanong kung nagkabalikan na ba sila ng aktres at The Barkads host. Sinabi lang niya na sila ay magkaibigan lamang. At noong November 2023 nang kinumpirma nga ni Elijah na naghiwalay sila ni Miles dahil sa ilang personal problems. OMG, wala nang tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Aroon, ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing
ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.